Ang kwento ay magsisimula kay Mugi, isang kaawa-awang palautog, na may lihim na pagtingin sa kanyang sexing guro, ngunit wala siyang lakas ng loob para burutin ito. Gayunpaman, nang malaman ito ng masarap na guro, ay nagsimula na silang maging mapusok, at lagi na rin nagbabakbakan kahit sa damuhan. Ang nakakakilabot na kwento ng dalawang malanding aso, ay nagsisimula sa isang babaeng mag-aaral na nagngangalang Hanabi. Nalulunod ito sa kanyang maiinit na isipin habang inaamoy ang mesa ng kanyang kaisa-isang tunay na pag-ibig, ang kanyang guro na si Narumi. Saktong pagkatapos nyon, pumasok si Narumi mismo, kaya agad siyang kumilos ng normal, na parang hindi niya pinagnanasaan ang maliit na sundalo nito. Nag-usap at nagbiro sila tulad ng dati, ngunit sa gitna ng kanilang masayang sandali, isa pang guro ang pumasok sa silid. Nang maramdaman ang presensya nito, nagsimulang pagpawisan si Narumi at tila naging tuod sa formal na pagbati. Dahil sa kakaibang reaksyon ni Narumi kay Akane, nasaktan ang kakerengkingan ni Hanabi, at nagmamadaling lumabas ng silid, kung saan nabangga niya si Mugi. Agad na naunawaan ni Mugi ang kanyang ekspresyon, dahil alam niya ang sakit na umasa, sa taong inuuto ka lang naman. Pagkatapos ay dinala niya ito sa likod ng gusali ng paaralan, kung saan, sa gitna ng kanilang pighati, ay mabagsik silang naghalikan, habang ang kalandian ay namamayani sa kanilang mga puso. Bago mangyari ang lahat ng ito, labis ang pananabik ni Hanabi nang malaman niyang si Narumi na ang kanyang magiging advisor. Ngunit ang pananabik na iyon ay mabilis na napawi nang mapagtanto niyang ang mga damdamin nito ay nakatuon kay Akane, na siyang mas solid ang Cocomelon kaysa sa kanya. Kalaunan ng gabing iyon, pumunta si Narumi sa kanilang bahay para maghapunan, kaya ibinigay ni Hanabi ang kanyang buong kakayahan sa pagluluto. Matapos maghapunan, sinamahan siya ni Hanabi patungo sa istasyon tulad ng dati, kung saan pinuri nito ang kanyang pagluluto, at sinabing umaasa itong magkaroon ito ng asawa balang araw na may six-pack abs. Kinabukasan, nalampasan ni Hanabi ang isang grupo ng mga tisoy na nagbubulungan tungkol sa kagandahan ni Akane. Nang makasalamuhan niya si Akane, lalo siyang nainis nang makita mismo ng kanyang mga mata na ang guro ay tunay na nagtataglay ng nakatutulalang kagandahan, na maihahalin tulad kay Megan Fox noong kapanahunan ng Transformers. Sa sandaling iyon, tinulungan ni Mugi si Akane sa isang bagay, at nang magpasalamat ito sa kanya, napansin ni Hanabi ang parehong tingin sa mga mata ni Mugi na mayroon siya tuwing tinitingnan niya si Narumi. Pagkatapos nyon, nagkasama ang dalawa at nagkaroon ng ugnayan dahil sa katotohanang ang kani-kanilang mga hinahangaan ay abala sa pagmamahalan sa isa't isa, habang sila naman ay nakatali sa panonood lamang. Pagkalipas ng ilang linggo, sa isang maulan na hapon, nagpunta si Hanabi sa tirahan ni Mugi. Bigla siyang niyakap ni Hanabi mula sa likod bilang biro, kaya naitulak niya ito sa kama at nakaposisyon na para magbakbakan. Nang susubukan na itong halikan ni Mugi, bigla siyang pinigilan ni Hanabi dahil ang baho daw ng hininga nito. Kaya, nakiusap na lang ang lalaki na ipikit na lang nito ang kanyang mga mata, at tiisin na lang ang kanyang amoy kanal na bunganga. Nang maglapat ang kanilang mga labi, nakiusap ang dalaga na hawakan din ng binata ang kanyang mga Cocomelon, na ginawa naman nito. Habang nagpapalpagan, may mga luhang palm attack mula sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil nalimutan na naman ng binata na magsipilyo. Ngunit biglang nag-vibrate ang kanyang telepono, at ito ay isang mensahe mula sa totoong Narumi. Nasira ang mood ni Mugi, kaya iminungkahi niyang mamamakla na lang siya sa labas. Sa kasalukuyan, kapwa sila nagpapahinga. Nagtanong si Hanabi kung ang kanilang relasyon ba ay maituturing na asterisk friends with benefits, ngunit tiniyak ni Mugi sa kanya na hindi sila magpapadala sa sining ng tuluyang pagpapakasese sa isa't isa. Pagkalipas ng ilang araw, inaanyayahan ni Hanabi si Mugi na sumabay sa kanyang maglakad pauwi nang lumapit ang kanyang matalik na kaibigan na si Sene at nagtanong kung gusto nilang umuwi ng magkasama. Ngunit nang dumating si Mugi, mabilis na napagtanto ni Sene na magiging sagabal lamang siya, kaya umurong siya at sinabihan si Hanabi na sumama na lamang sa kanyang kasintahan. Umuwi ng magkasama ang dalawa habang pinapanood ng lahat. Habang pauwi,
Uminom si Hanabi mula sa bote ng tubig ni Mugi, na nagdulot sa tisoy na biglang maramdaman kung gaano rin siya kauhaw. Saktong hahalikan na niya ito nang biglang sumigaw ang isang babaeng nagngangalang Noriko mula sa likod upang patigilan sila, na nagdulot kay Hanabi na magtaka kung sino ang maliit na babaeng ito. Ipinaliwanag ni Noriko na sila ni Mogi ay magkababata na nakatira sa iisang gusali ng apartment. Noong bata pa sila, sinimulan nang makita ni Noriko si Mogi bilang kanyang prinsipe, kaya pinahaba niya ang kanyang buhok at sinubukang kumilos ng mas pambabae sa pag-asang mapapansin niya ito, bagay na hindi kailanman nangyari. Ipinakilala ni Mogi si Hanabi kay Noriko, at napagtanto ni Hanabi na ito ang parehong nakaiinis na chick, mula sa three-legged race na may mamahaling sapatos. Agad na itinanong ni Noriko kung bakit nakikipag-date si Mogi sa isang tulad ni Hanabi, at ipinagtanggol naman ni Mogi si Hanabi, na sinabing kahit ang masamang bahagi nito ay bahagi ng kung sino siya. Kalaunan, sinabi ni Mogi kay Hanabi na hindi niya kailangang maging ganoon kalupit, kaya tinanong ng dalaga kung bakit hindi na lamang niya tinatanggihan si Noriko ng maayos. Lumapit si Hanabi upang halikan siya, habang tinatanong ng dalaga ang sarili kung bakit labis siyang naaapektuhan kay Noriko. Samantala, nasa loob ng tren si Noriko at sinubukan ang sarili na huwag isipin si Mogi, ngunit hindi niya ito mapigilan. Nang makarating siya sa paaralan, nakatagpo niya ito sa kantina, at iniabot sa kanya ni Mogi ang tinapay na gusto niya nang hindi niya hinihiling, na nagdulot sa kanya ng kaligayahan. Kalaunan, sumama si Noriko kina Mogi at Hanabi. Nang subukan ni Hanabi na pakainin si Mogi ng manok, ninakaw ito ni Noriko. Nagbiro sina Mogi at Hanabi na isang multo ang kumuha nito, na ikinainis ni Noriko na humiling na kilalanin nila ang kanyang presensya. Hinawakan siyang muli ni Hanabi at sinabihan na itigil ang pagsunod-sunod sa kanila na parang isang anino. Tumalon paurong si Noriko at tinawag siyang isang mapagmanipulang chick na ginagamit lamang si Mogi. Kalaunan, nagkaroon ng pagkakataon si Hanabi na makasama si Narumi habang tinutulungan itong magbuhat ng mga papel. Itinanong niya kung bakit siya ang pinili nito, at sinabi nitong dahil siya ang pinakamadaling taong maaaring pakiusapan, na nagdulot sa kanya ng pagkapula ng pisngi. Pagkatapos ay napagtanto niyang patungo sila sa silid pandayan ng wika, na nangangahulugang magiging mapag-isa sila. Ngunit bago pa man niya magamit ang kanyang karisma upang mapalapit sa kanya, nakarinig siya ng tugtog ng piano mula sa kabilang silid, kung saan tumutugtog si Akane. Agad na naakit si Narumi, na nagbigay ng papuri ng walang pag-aalinlangan, habang si Hanabi naman ay nanonood na puno ng pagkabigo. Kalaunan, inilabas ni Hanabi ang kanyang mga emosyon habang nagkakaraoke kasama si Mugi. Itinanong ng tisoy kung naisip na ba niyang sumuko, dahil marami namang ibang gwapong tisoy sa paligid. Ngunit sa halip na sumagot, iniabot niya rito ang isang mikropono upang makakanta sila at mailabas ang kanilang nararamdaman. Matapos ang lahat ng ito, inamin ni Hanabi na hindi niya kayang pakawalan si Narumi at nagsimulang umiyak. Ang pag-iisip tungkol kay Akane ay muling nagpaalab sa kanyang mga damdamin, at hinailan niya si Hanabi ng mas malapit para sa isang halik. Kinabukasan, nasa loob ng tren si Sene habang iniisip ang sinabi ni Noriko, na baka ginagamit lamang ni Hanabi si Mugi. Ngunit nang maalala niya ang ekspresyon ni Hanabi, nagsimula siyang magtaka kung ang totoo ba ay ang kabaligtaran nito. Kalaunan sa paaralan, ang ilang mga kamag-aral na sina Maito at Ayumi ay humingi kay Hanabi ng payo sa pag-ibig. Sinabi ito ni Hanabi kay Mugi, at hinikayat naman siya ng tisoy na pumunta, dahil wala siyang masyadong kaibigang chick bukod kay Sene. Nang iabot nito ang kamay sa kanya, inakala niya na hahalikan siya nitong Muri, ngunit sa halip ay ninais lamang nitong maging matagumpay siya. Ang maikling sandaling iyon ang nagpadama kay Hanabi na tunay niya itong kasintahan sa unang pagkakataon. Matapos ang klase, nakipagkita si Hanabi sa mga chick, at ipinaliwanag ni Maito na si Ayumi ay nakikipag-date sa kanyang kababata na si Hiro dahil nangako silang magsasama habang buhay. Ngunit matapos mag-aral sa magkaibang paaralan, pinagtaksilan siya nito. Ganun pa man, ipinilit pa rin ni Ayumi na manatiling may kaugnayan dito. Sa parehong pagkakataon,
Isang mas nakatatandang estudyante na nagmamasid sa kanya ang lumapit ng may kabaitan, at sinimulan din niya itong makarelasyon ng hindi pinuputol ang ugnayan kay Hiro. Nang marinig iyon, nagulat si Hanabi na may ibang tao palang may mas magulong sitwasyon kaysa sa kanya, isang kwento na tiyak na nanaisin pang i-film ng Asterisk Love Island. Hiningi ng mga chick ang kanyang opinyon, at tinanong ni Hanabi kung sino talaga ang gusto ni Ayumi, ngunit sinabi ni Ayumi na hindi siya makapili. Nahirapan si Hanabi na makarelate, dahil ang kanyang mga damdamin ay para lamang kay Narumi. Kinabukasan, tinanong ni Hanabi si Senei kung may gusto ba ito, at nang mamula si Senei, napagtanto ni Hanabi na mayroon nga. Pagkatapos ay tinanong niya si Senei kung ano ang nagdulot upang mahulog ang loob nito sa taong iyon, at ipinaliwanag ni Senei na hindi ito tungkol sa mga katangian nito o sa kung ano ang nakukuha niya mula rito. Pagkatapos, niyaya ni Hanabi si Senei para sa isang asterisk sleepover, at nang makauwi si Senei, nagsimula siyang magpanik sa ideya ng pakikisalo sa iisang kama kasama ang kaibigan. Nang sumunod na araw, nakarating siya sa bahay ni Hanabi, at sinubukan niyang kalmadohin ang kanyang sarili at ang kanyang nagwawalang damdamin nang hindi nalalaman kung ano ang maaaring mangyari kasunod niyon. Ilang taon na ang nakalipas, sumasakay si Senei sa tren ng isang bastos na tisoy ang humawak sa kanya sa gitna ng siksik ang tren. Walang nakapansin sa nangyayari sa kanya, hanggang sa sumulpot si Hanabi sa kanyang tabi at nagtanong kung maayos lang ba siya. Sa mabilis na pagkilos, kumuha si Hanabi ng malinaw na larawan ng bastos na tisoy, na ganap na nagpatakot dito. Pagkatapos, nang makarating sila sa istasyon ng tren, nagpasalamat si Senei at akmang aalis na, ngunit hinawakan ni Hanabi ang kanyang kamay at sinabihan siyang huwag pigilan ang kanyang mga emosyon. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng pagluha kay Senei, at magkasama silang naglakad patungo sa paaralan, na naging simula ng kanilang pagkakaibigan at simula ng damdamin ni Senei para kay Hanabi. Sa kasalukuyan, pinuri ni Hanabi ang pantulog ni Senei at sinabing cute ito. Bago makilala si Hanabi, inakala ni Senei na wala siyang pakialam sa romansa, ngunit habang ginugugol niya ang oras kasama ang dalaga, napagtanto niya kung ano ang tunay niyang itinuturing na mithiin. Nang oras na para matulog, humingi ng paumanhin si Hanabi para sa maliit na kama, ngunit masyadong abala si Senei sa kanyang mga nararamdaman para magreklamo. Ngunit habang nakatitig si Senei sa malalambot na labi ni Hanabi, hindi na niya napigilan ang sarili at bigla niya itong hinalikan. Ipinunto ni Senei na hindi naman talaga gusto ni Hanabi si Mogi at tinanong kung bakit siya nagpapanggap. Lumabas na palihim pala silang pinapanood ni Senei at naramdamang may mali, ngunit sinubukan pa rin itong itanggi ni Hanabi. Nagsimulang umiyak si Senei habang iginigiit na alam niya ang katotohanan. Bilang tugon, inamin ni Hanabi na mayroong isang taong mahal niya, ngunit hindi nito ibinabalik ang kanyang mga damdamin, kaya naman kasama niya si Mogi. Kaya, hinawakan ni Senei ang kamay nito, at nakiusap na silang dalawa na lang ang mag-espadahan. Kinabukasan ng umaga, nag-iisang nakahiga si Hanabi sa kama nang hilingin ng kanyang ina na pumunta siya sa tindahan. Sa daan, naalala ni Hanabi kung gaano kadali niyang tinanggihan ang lalaking nagtapat sa kanya noon. Ngunit iba ang pakiramdam pagdating kay Senei, at napagtanto niya kung gaano kabigat ang mahalin ng isang tao. Saktong pagkatapos nyon, sumulpot si Noriko at nagreklamo na ang makita si Hanabi ay nagpasira sa kanyang araw, ngunit bahagya lamang nag-break si Hanabi. Nakiusap si Noriko sa kanya na iwanan na si Mogi dahil sa kanya ito, ngunit nagpatuloy lang sa paglalakad si Hanabi habang naliligaw sa kanyang mga isipin. Ilang taon na ang nakalipas, nalaman ni Mogi ang tungkol sa isang sexing sikat na chick na nagngangalang May. Ang lahat ng kanyang mga kaibigang tisoy ay nag-uusap tungkol sa kung gaano nila gustong makuha ang magandang babaeng ito, ngunit iba ang reaksyon ni Mogi at walang pakialam sa kanya. Gayunpaman, nang hindi niya nalalaman, labis siyang hinahangad ni May, at dahil sa pagiging mapang-akit nito, handa itong gawin ang lahat para makuha siya. Pagkalipas ng ilang linggo, nagkasama sila sa kanyang silid at kinuha nito ang kanyang unang karanasan. Biglang nagising si Mogi mula sa mainit na panaginip na iyon, at nang tumingin siya sa ibaba, nakita niyang may ibang bagay na nagising sa kanya.
Bigla niyang napansin si Hanabi na nakatitig sa kanya at nagtaka kung paano ito nakapasok, habang sinusubukan niyang itago ang isang bagay na matigas mula sa dalaga. Umakyat si Hanabi sa kama kasama niya upang makipag-cuddle, at sinubukan naman ni Mugi na ibaling ang kanyang pansin, ngunit mabilis nitong naramdaman at natuklasan ang nagtatago sa ilalim ng kumot. Nang makita ng dalaga ang nagising na maliit na sundalo, sinabi ni Mugi na pwede niya itong hawakan. Humingi rin ito ng paumanhin sa paglapit ng husto ng masyadong maaga, na siyang nagdudulot kay Mugi ng pag-aalinlangan sa kasalukuyan, kaya binalaan niya si Hanabi na baka hindi na niya mapigilan ang sarili. Subalit dahil sa ilang maling haplos masyado niyang nahigpitan ang pagkakahawak, mabilis na napagtanto ni Mugi na walang karanasan ang dalaga sa paghawak sa kanyang tinatagong talong. Dahil dito, maingat at malumanay siyang ginabayan at tinuruan ni Mugi. Habang sumusunod si Hanabi sa patnubay ng magulang, napaisip siya kung bakit mas madali at magaan ang pakiramdam kapag lalaki ang kasama, samantalang hindi niya kayang gawin ang parehong bagay kay Sene. Matapos ang lahat, sumampa si Hanabi kay Mugi at biglang naiyak, habang sinasabing gusto niyang subukang mahalin ito ng totoo. Pagkatapos nyon, magkasama silang kumain ng kikiam. Nagbiro pa si Hanabi kung mag-iiwan ba ng puting mantsa ang nangyari, na mabilis namang itinanggi ni Mugi. Subalit natigil ang kanilang masayang sandali, nang mapansin ni Hanabi si Akane na may kasamang ibang lalaki. Nagtaka siya kung bakit may kasamang mas bata si Akane sa ganoong oras ng gabi. Casual namang sinabi ni Akane sa lalaki na mga estudyante niya lang ang dalawa. Ngunit nang lalong lumapit ang lalaki kay Akane, hindi na niya maitanggi ang kanyang nakikita. Bago umalis, nakiusap si Akane kay Hanabi na panatilihing lihim ang nakita. Sinubukan naman ni Hanabi na huwag maghusga dahil pakiramdam niya ay katulad lang din naman ang kanyang ginagawa. Kinabukasan, patuloy ang pagpapakita ng kalapitan ni Akane kay Narumi. Habang nanonood si Hanabi, labis siyang nadidiri sa kung gaano kaplastik ang lahat. Sinubukan naman ni Mugi na aluin si Hanabi sa pamamagitan ng pagsasabi na baka ang lalaking nakita nila ay isang dating mag-aaral lang na humihingi ng tulong. Sa labis na pagkabulag ng tagahangang ito, nagulat si Hanabi sa kung hanggang saan ang kaya nitong gawin para ipagtanggol si Akane. Naglakad siya palayo dahil sa inis kung paano nito binubulag ang sarili. Ngunit pagkatapos nyon, naalala niya kung paano binanggit ni Mugi ang pangalan ni Akane noon, at doon tumatak sa kanya na ang puso ng lalaki ay kailanman ay hindi magiging para sa kanya. Dahil sa nag-uumapo na pagkabigo, direkta niyang nilapitan si Akane at tinanong kung kasintahan ba nito ang lalaki kagabi. Casual na sinabi ni Akane na kaibigan lang ito, ngunit hindi naniwala si Hanabi. Saktong pagkatapos nyon, tumunog ang kampana bago pa man sila makapagsalita ng higit, kaya kailangang umalis ni Akane. Gayunpaman, inanyayahan niya si Hanabi na mag-usap pa sila sa silid ng musika pagkatapos ng klase. Habang naglalakad si Akane palampes, napansin ni Hanabi na suot nito ang parehong damit kagabi at may bahagyang amoy ng sigarilyo, kaya naging hinala niya na galing lang ito sa pakikipagtalik. Habang naglalakad si Akane palayo, isang baluktot na pagnanasa sa kanyang looban ang lalong sumisidhi, isang pagnanasa na walang ibang nais kundi ang makitang masawi ang puso ni Hanabi at gumuho ang kawalang malay nito sa isang madilim na hukay ng kawalan ng pag-asa. Sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao, nasisiyahan si Akane sa kung paano palaging naaakit sa kanya ang mga lalaki, lalo na kapag ang interes ng mga ito ay nakasasakit sa ibang tao. Ilang taon na ang nakalipas, may isang lalaki na nagkagusto sa kanya. Alam ni Akane sa simula pa lang na may nararamdaman din para rito ang kanyang sariling kaibigan. Sa kanyang baluktot na kaluluwa, kahit wala siyang tunay na interes sa lalaki, hinikayat niya ang damdamin nito. Nang lumapit ang lalaki upang halikan siya, tumakbo palayo ang kanyang kaibigan at sinabing, "Sakit kaayo angkol." Kalaunan, natagpuan ni Akane na umiiyak ang kawawang chick, at sinabi nito na bagay si Akane at ang binata, sabay hiling na sana ay magkaibigan pa rin sila. Sa halip na makaramdam ng utang na loob o konsensya, nakaramdam si Akane ng isang malalim na uri ng mapanirang higit na kapangyarihan, at mula sa segundong iyon, palagi na niyang hinahanap ang kapanabakan na makasakit ng iba sa pamamagitan ng pag-agaw sa kanilang mga mahal sa buhay.
Noong gabing nasa kainan sila, ang lalaking kasama niya na nahuli ni Hanabi at Mugi na si Takuya, ay yamakap ng mahigpit sa kanya matapos ang sunod-sunod na mapusok na gabi. Pagkatapos ay tinanong ni Akane si Takuya kung ano ang nangyari sa babaeng idine date nito noon. Nang sabihin nitong naghiwalay na sila, agad siyang nawalan ng interes, dahil sumisidhi lamang ang kanyang pagnanasa at nakahahanap ng kapanabakan sa mga lalaking hinahangad ng iba. Bagamat nais ni Takuya na magsimula ng isang seryosong relasyon kay Akane, ang mapang-akit na babaeng ito ay nakalimot na at naghahanap na ngayon ng susunod na mabibiktima. Ang katotohanan sa likod nila ni Hanabi ay matagal nang alam ni Akane na gusto ni Hanabi si Narumi. Bago pa man dumating si Hanabi para kausapin siya, hiniling na ni Narumi kay Akane na magkita sila sa isang kafe pagkatapos ng klase. Sinabi niya rito na mayroon siyang trabaho ngunit iminungkahi na sa silid ng musika na lamang sila magtagpo. Sa parehong pagkakataon, lumapit sa kanya si Hanabi, at nagsinungaling si Akane nang tawagin niyang kaibigan lamang si Takuya. Matagal na niyang napapansin si Hanabi dahil nakatatawag din ito ng pansin mula sa mga binata. Nakita rin niya kung gaano nagalit si Noriko nang mapalapit si Hanabi kay Mugi, at naisip niyang magkatulad sila. Nang makita niya kung gaano kalaki ang pagmamahal ng isang tulad ni Hanabi para kay Narumi, nalaman na ni Akane mula noon na makahahanap siya ng kapanabakan sa pamamagitan ng pagsira doon. Sa kanyang isip, kasalanan ito ni Hanabi dahil sa pagiging pabaya. Kahit na si Narumi at ang kanyang kawalan ng kakayahan ay hindi kailanman makasasapat kay Akane, ang ideya na makita ang sakit ng ibang tao ang nagtulak kay Akane na imbitahan si Hanabi sa silid ng musika. Kalaunan sa araw na iyon, nerbyosong naghihintay si Narumi kay Akane sa silid ng musika, habang nakararamdam ng kawalan ng tiwala sa sarili dahil hindi siya kailanman naniwala na magkakaroon siya ng pagkakataon sa tuso at mapang-akit na babaeng ito. 3 buwan bago ito, sa kanyang unang araw patungo sa paaralan, naisip niya ang kanyang yumaong ina na halos hindi na niya maalala ang mukha maliban sa mahaba nitong buhok. Pagkatapos ay nakita niya si Akane na ang buhok ay gumagalaw sa parehong paraan, at agad siyang nahulog rito, na tila nagbigay daan sa mga teorya ni Sigmund Freud. Kalaunan, lumapit sa kanya si Akane at sinabing nakita niya ito sa pagtitipon, sabay mungkahi na dapat silang magtulungan bilang mga bagong guro. Kahit na tila napaka-perpekto ng lahat, naniwala siyang ito ay tadhana. Sa kasalukuyan, dumating si Akane sa silid ng musika at humingi ng paumanhin sa pagiging huli. Habang nakatayo ito roon, kinakabahan si Narumi habang pinapanood siya, lalo na nang tanungin niya kung ano ang gusto nitong sabihin. Pagtitipon ng kanyang lakas ng loob, ipinagtapat niya ang kanyang mga damdamin sa kanya, saktong pagdating ni Hanabi na nakakita sa kakilakilabot na tagpong nagaganap sa kanyang harapan. Matapos nyon, nagtago si Hanabi sa silid pandayan ng wika, ngunit hindi niya kayang umiyak. Naramdaman niyang wala siyang karapatan, dahil hindi naman siya nagkaroon ng lakas ng loob na magtapat tulad ng ginawa ni Narumi. Umaasa na lamang siya na hindi maging magkasintahan ang dalawa upang hindi niya kailangang makita ito kasama si Akane. Sa kaibuturan ng kanyang puso, palagi niyang alam na maaaring dumating ang araw na ito, ngunit nakatatakot pa rin ito para sa kanya. Matagal na silang malapit sa isa't isa, at ayaw niyang mawala ang ugnayang mayroon sila. Kalaunan, pumunta si Hanabi sa bahay ni Mugi upang maghanap ng kalinga matapos ang nangyari, ngunit huminto siya bago pa man pindutin ang kanyang doorbell. Ayaw niya itong saktan dahil alam niya ang mararamdaman nito kapag nalaman ang ginawa ni Akane, at napagtanto niya na maling gamitin ang isang tao para lamang sa kanyang sariling kalinga. Lumingon siya para umalis, ngunit tinawag siya ni Sene at tinanong kung bakit hindi siya pumapasok sa loob. Nang tanungin ni Hanabi kung sinundan ba siya nito, mahiyain namang inamin ni Sene na ginawa nga niya iyon. Hindi lubos na nauunawaan ni Hanabi kung bakit labis ang pagmamalasakit ni Sene sa kanya, ngunit natagpuan na lamang niya ang sarili na tumatakbo patungo sa mga bisig nito. Hindi siya sigurado kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit pinalakas ni Sene ang kanyang loob at hinalikan siya, na sa pagkakataong ito ay hindi na pinigilan o tinanggihan ni Hanabi. Matapos nyon, sumama si Hanabi pauwi kay Sene, kung saan naroon si Sene sa isang posisyon na palagi niyang pinapangarap kasama si Hanabi.
Nang ipunla ni Sene na gumawa rin si Hanabi ng mga katulad na bagay kasama si Mogi, nagsimulang mapuno ng luha ang mga mata ni Hanabi. Sinabihan siya ni Sene na tumigil kung ayaw niya ito, ngunit sinabi ni Hanabi na hindi niya kaya dahil nagmamalasakit siya rito. Naunawaan ni Sene na ang ibig sabihin ni Hanabi ay sa paraang pagkakaibigan lamang, ngunit ipinagpatuloy pa rin niya ito gamit ang sandaling iyon upang kumilos ayon sa kanyang sariling mga damdamin. Nang gabing iyon, naging mas malapit sila sa isa't isa, at natagpuan ni Hanabi ang sarili na iniisip kung paano magre-react si Narumi kung sakaling magtapat siya rito. Sinubukan niyang panatilihin ang imahe nito sa kanyang isip, ngunit hindi na niya kayang magpanggap pa. Nang tanungin ni Sene kung dapat ba siyang tumigil, inamin ni Hanabi na masarap ang kanyang paghawak. Sinabi sa kanya ni Sene na ito ay dahil sa pag-ibig, at ganoon ang pakiramdam ng pag-ibig. Nang gabing iyon, ibinigay ni Hanabi ang kanyang buong sarili kay Sene, at magkasama silang nakatulog. Kalaunan, habang naglalakad si Hanabi pauwi sa ilalim ng ulan, napagtanto niya na ang mga bagay-bagay ay hindi na makababalik sa kung ano sila noon. Sa kanyang nagdilim na isip, nakita ni Hanabi ang kanyang sarili sa ulan, at ang kanyang mas batang sarili ay sumulpot sa kanyang harapan, na ipinupunla kung gaano kalupit si Hanabi sa paggamit sa pagmamahal ni Sene para lamang mapunan ang kanyang sariling kawalan. Labis na nasaktan si Hanabi na makita ito dahil alam niyang ito ang mapait na katotohanan, at ginawa niya ang eksaktong bagay na palaging ginagawa ni Akane sa iba. Ngunit sa halip na itakwil ang nakarimarim at baluktot na bahaging ito ng kanyang sarili, lubos na tinanggap ni Hanabi na wala siyang kaibahan sa mangkukulam na naksakit sa kanya. Nagpasya siyang iwasan ang pakiramdam ng guilt, at ganap na magbago bilang isang masamang nilalang na nananakit ng iba at sarili lamang ang pinahahalagahan, dahil sa ganoong paraan lamang siya magiging mas malakas para talunin si Akane. Ilang taon na ang nakalipas, nang mapagod ang ama ni Hanabi sa kanyang asawa at umalis upang maghanap ng ibang chick, naiwang ganap na wasak ang ina ni Hanabi. Nang makita iyon, nangako si Hanabi sa kanyang sarili na hinding-hindi na siya iiyak muli. Isang araw, lumayas siya ng bahay dahil sa pakiramdam na siya ay nag-iisa, hanggang sa dumating si Narumi upang hanapin siya, na siyang nagbalik ng liwanag at kalinga sa kanyang madilim na mundo. Niyakap niya ito at umiyak sa mga bisig nito, ngunit ngayon sa kasalukuyan, nagtataka siya kung bakit binigyan siya nito ng kalinga noon, upang alisin din pala ito sa kanyang puso kalaunan. Nagising si Hanabi matapos ang gabing iyon na puno ng magkahalong emosyon. Nang tingnan niya si Sene sa kanyang tabi, panandalian niyang nakita si Akane sa halip na ito, na siyang nagpatakot sa kanya. Sa parehong pagkakataon, nag-iisa si Mogi at naliligaw sa kanyang mga isipin. Matagal na niyang alam kung anong uri ng tao si Akane, at kahit sinubukan na siyang balon ni Hanabi tungkol sa pagiging mapaglaro ng babaeng iyon, hindi pa rin niya mapigilan ang kanyang mga damdamin para rito. Unang nalaman ni Mogi ang katotohanan taon na ang nakalipas matapos silang magkasama ni Mei, nang hayagan nitong sabihin sa kanya kung gaano dumi ang tunay na pagkatao ni Akane. Upang patunayan ang kanyang matapang na pahayag, ipinakita pa sa kanya ni Mei si Akane na pumapasok sa isang hotel kasama ang isang matandang binata. Noong gabing iyon, umuwing hindi makapaniwala si Mogi at umiyak hanggang sa makatulog. Kinabukasan, sumulpat si Akane upang turuan siya na parang walang nangyari. Nang habarin nito ang kanyang Amerikana, wears nito ang parehong kasuotan na gamit niya nang makasama ang matandang binata. Magkasama silang kumain ng cake, at napansin ni Mogi kung paano kumilos ng mahinhin at malambot ang guro, na tila ba nagpapanggap lamang ito sa isang papel. Sa isang sandali, napansin nito ang kaunting cream sa mukha ng binata at pinunasan ito, sabay alok na dilaan niya ito. Nakaramdam ng hindi komportableng pakiramdam si Mogi, ngunit sa kabila nyon, hindi niya pa rin mapigilan ang sarili tuwing tinutokso siya nito ng sadyang-sadya. Kalaunan, pinag-usapan nila ito ni Mei, na mabilis lamang itong binaliwala at tinalikuran ang kanyang uri ng mga chick. Sa pagbabalik tanaw ngayon, napagtanto ni Mogi na baka nagseselo si Mei nang isipin niya kung paano magre-react si Hanabi. Kung alam nito ang lahat, nakikita niya itong ganap na madidiri sa kanya. Dahil sa pag-iisip tungkol dito, biglang nagpasya si Mogi na tawagan si Mei matapos ang ilang taong walang komunikasyon. Nang magkita sila,
Hindi na nag-aksaya ng oras si May at iminungkahi na dumiretso agad sa isang hotel. Bagamat sumama si Mugi, nakaramdam siya ng kawalan ng buhay at pagkabuwal sa kanyang looban. Matapos ang kanilang pagsasama, sinabi sa kanya ni May na ngayon ay patas na sila at umalis ng walang ibang salita, na nag-iwan muli sa kanya na mag-isa. Kinabukasan sa paaralan, nakatagpo ni Mugi si Hanabi. Nasa bubong ng gusali sina Mugi at Hanabi, kung saan nagpapasisa sila tulad ng isang tunay na magkasintahan habang pinag-uusapan ang darating na bakasyon sa tag-init. Sa kaibuturan ng kanyang puso, napapansin ni Hanabi na may mga pagkakataong napakalapit nila ni Mugi sa isa't isa, ngunit sa ibang pagkakataon naman ay kumikilos sila na parang ganap na magkaasing-asing. Noong una ay tinakot siya nito dahil nagpadama ito sa kanya ng pag-iisa, ngunit matapos ang mga nangyari sa kanila ni Senay, hindi na siya natatakot dahil alam niyang hindi niya kailangang umasa sa binata. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng iyon, sumampa siya rito at hinalikan ito ng marubdob tulad ng gagawin ng sinumang kasintahan. Tumugon si Mugi, at habang nadadala sila sa sandaling iyon, kapwa nila napagtanto na hindi na sila nag-iisa at alam nilang kapwa na sila nakasama ng ibang tao. Samantala, nasa silid ng musika si Akane nang dumating si Narumi upang makita siya. Alam niyang hindi pa niya sinasagot ang pagtatapat nito, ngunit sa halip na magbigay ng tugon, inanyayahan niya itong uminom ng gabing iyon, habang iniisip sa kanyang sarili kung gaano ito kabagot na tao. Nang gabing iyon, magkasama silang uminom. Lalong nalalasing si Akane habang matiyagang naghihintay si Narumi sa kanyang sagot. Nagtaka siya kung bakit ang isang tulad ni Hanabi ay magkakagusto rito. Nang umalis siya sa bar, sumunod si Narumi, at nang mabuwal siya ay nasalo siya nito. Sa sandaling iyon, aksidente niya itong natawag sa pangalan ni Hanabi. Agad itong napansin ni Akane, at ang ideya na makipag-ugnayan dito ay biglang naging mas kawili-wili para sa kanya. Hinalikan niya ito, at natapos sila sa isang hotel, bagamat malabo na ang kanyang alaala tungkol doon. Malabo niyang naaalala ang pagtingin sa lungsod kasama ito at ang pag-iisip kung gaano ito kabagot, at hindi na siya nagulat na dinala siya nito sa ganoong uri ng lugar. Sa isang sandali, binanggit ni Akane si Hanabi at tinawag itong cute, ngunit pinatigil ito ni Narumi sa pagsasabing ang dalaga ay parang isang nakababatang kapatid lamang para sa kanya. Nang magpanggap si Akane na nagseselos kay Hanabi, awkward siyang hinalikan ni Narumi, na nagdulot lamang kay Akane na mapagtanto kung gaano talaga ito kawalang karanasan sa pamamagitan ng kanyang kawalan ng sining sa paghalik. Sa parehong pagkakataon, dinala ni Mugi si Hanabi sa kanyang silid at hinalikan ito malapit sa pinto. Nang magpakita si Hanabi ng isang mas mahiyain at marupok na bahagi, naakit doon si Mugi. Sa kaibuturan ng kanyang puso, nakaramdam siya ng matinding pagnanasa na kontrolin ang kahinahunang iyon, habang pinuputol naman ni Hanabi ang pag-aalinlangan at nakiusap na samahan siya nito. Lumipat sila sa kama, at nang mapansin ni Mugi ang isang marka na iniwan ni Senay kay Hanabi, hinalikan niya ito sa ibabaw upang subukang palitan ng kanyang sariling marka. Habang nagsisimula na sila sa mas malalim na tagpo, biglang nakaramdam ng sakit si Hanabi at pinatigil ito, sabay hagis ng unan sa kanya. Nagsimula siyang lumuha, at sinubukan naman ni Mugi na kalmadohin siya sa pamamagitan ng banayad na paghalik at pagsasabi na mag-relax. Kalaunan ay huminto siya at nahiga sa tabi ng dalaga. Nang tanungin ni Hanabi kung bakit sila huminto, sinabi ng binata na ito ay dahil hindi naman niya ito tunay na mahal. Iginigiit ng dalaga na mahal niya ito ng malalim, ngunit alam ni Mugi na hindi at mayroong isang madilim na bagay sa loob nito. Matapos nyon, nagbihis si Hanabi, at nang akma na siyang aalis, tinanong ni Mugi kung gusto ba niyang seryosong makipag-date sa kanya, na hindi naman sinagot ng dalaga. Tinanong din niya kung wala ba itong karanasan, ngunit hindi sumagot si Hanabi. Ang isip ni Hanabi ay palaging puno ng takot at pagkabigo, at nais lamang niyang umalis at sumayaw. Kinabukasan, habang naglalakad si Hanabi palampas kay Akane, casual na sinabi sa kanya ng mapaglarong ahas na ginugol nito ang gabi at umaga kasama si Narumi sa isang hotel. Ang mga salitang iyon ay tumama ng matindi kay Hanabi, na nag-iwan sa kanya na ganap na wasak. Habang naaalala ni Akane ang kagalakan ni Narumi,
Napagtanto ni Hanabi na madaling magagawa ni Akane ang mga bagay na hindi niya mismo kayang gawin. Naramdaman niyang inaalisan siya ni Akane ng lahat ng bagay, maging ang mga bagay na hindi naman niya tunay na pangarap. Kalaunan sa klase, nagtaka si Hanabi kung masarap ba talaga sa pakiramdam ang paglaruan ang emosyon ng ibang tao. Ang kaisipang iyon ang nagdala sa kanya sa isang ideya na kunin ang mga taong naaakit kay Akane at gawin silang kanya sa halip na dito. Sinubukan siyang patigilan ng kanyang konsensya sa pamamagitan ng babala na may mga taong masasaktan, ngunit inamin ni Hanabi na wala siyang pakialam basta't matalo niya si Akane sa sarili nitong laro. Alam niyang hindi ito tunay na makapagbibigay kasiyahan sa kanya, ngunit binaliwala niya ang tinig na iyon at natapos na umiiyak ng mag-isa sa silid-aralan. Kalaunan, sinabi ni Hanabi kay Mugi na dapat na silang magsimulang mag-date ng maayos dahil napakasundo naman nila. Sumang-ayon si Mugi at hinalikan siya. Ngunit pagkatapos ng klase, sinabi sa kanya ni Hanabi na hindi siya maaaring sumabay pauwi dahil mayroon siyang ibang dapat gawin. Sa halip, nakipagkita siya kay Sene sa isang bakanteng parke at sinabi rito ang kanyang desisyon. Sinabi niya na si Sene ang kaisa-isang tao na hindi na niya gustong saktan pa kailanman. Ngunit hindi ito itinuturing ni Sene na malaking bagay at sinabihan si Hanabi na patuloy lang siyang gamitin kung gusto nito, dahil ganoon din naman ang kanyang ginagawa. Lumapit si Sene upang halikan siya, ngunit sa pagkakataong ito ay itinulak siya palayo ni Hanabi at sinabing hindi na sila dapat magtagpo ng mag-isa kailanman. Sumang-ayon si Sene, at tumakbo palayo si Hanabi habang umiiyak, dahil hindi na niya kaya itong harapin. Kinabukasan sa paaralan, nakaramdam ng matinding pagod si Hanabi dahil halos hindi siya nakatulog. Iminungkahi ng isang kamag-aral na pumunta sa silid-aklatan at sumang-ayon naman siya, ngunit napansin sila ni Sene sa daan. Kalaunan, habang tahimik na nagbabasa si Hanabi, sumulpat si Sene at nakiusap na sumabay sa kanila. Nagtaka si Hanabi, ngunit nang makita ang ngiti nito, ipinalagay niya na sinusubukan lang ni Sene na kumilos ng normal. Bigla na lang naramdaman ni Hanabi ang kamay ni Sene sa ilalim ng kanyang palda, at ibinuhat ni Sene ang bulong na manatili siyang tahimik habang ipinagpapatuloy ito, na sinasamantala ang katotohanang hindi sila ganap na nag-iisa. Kalaunan, natapos sila sa silid ng nurse, at sinabi ni Hanabi na hindi man lang siya binigyan ni Sene ng pagkakataon na banggitin na mayroon siyang lagnat. Humingi ng paumanhin si Sene sa pamamagitan ng isang halik, ngunit iginiit ni Hanabi na kailangan na nilang tumigil. Binaliwala lamang ito ni Sene at sinabing wala naman ibang nakakaalam tungkol sa kanila. Pagkatapos ay tinanong niya kung nakipagbalikan lang ba si Hanabi kay Mugi upang makuha ang atensyon ng kanyang hinahangaan. Ipinunto niya na sapat ang ganda ni Hanabi upang mapahulog ang loob ng sinumang binata. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, nasisiyahan si Sene na makitang nahihirapan si Hanabi, na tila ba nais niya itong lalong mabaon sa kadiliman. Kinabukasan, inutusan si Hanabi ng kanyang ina na pumunta sa mall upang bumili ng ilang kagamitan. Sa kanyang pagbabalik, nakasalamuhan niya si Takuya. Agad nitong ipinalagay na isa siya sa mga estudyante ni Akane at sinimulan siyang alukan na magkasama silang magpalipas ng oras. Ngunit na si Hanabi at Akma nang aalis. Gayunpaman, nang mapagtanto niya na ang binata ay isa sa mga madalas na nakakasama ni Akane, nagbago ang kanyang isip at nagpas siyang manatili, sa pag-aakalang maaari niya itong mapahulog sa kanya sa halip na kay Akane. Alinsunod sa payo ni Sene noon, nagkunwari si Hanabi ng ibang personalidad at nagsimulang kumilos ng mas madaling lapitan upang maakit si Takuya. Nang magtanong ito tungkol kay Mugi, binaliwala niya ito at sinabing walang anuman sa pagitan nila, at sumang-ayon pa na ibigay ang kanyang numero upang magkita silang muli. Kalaunan ng hapong iyon, naghintay sa kanya si Hanabi sa isang tagpuan habang binabaliwala ang mga mensahe mula kay Mugi. Nang dumating si Takuya, nagtaka ito na wears pa rin ng dalaga ang kanyang uniforme sa paaralan. Dinala niya ito upang maglibang at maglaro, ngunit sa isang sandali, nagsimulang makaramdam ng hindi komportableng pakiramdam si Hanabi dahil alam niyang may balak itong gawin. Upang ibaling ang usapan, nagtanong siya tungkol sa relasyon nito kay Akane. Hayagang inamin ni Takuya na alam niya kung anong uri ng tao si Akane,
ngunit wala siyang pakialam basta't nakukuha niya ang pagnanasa rito. Pagkatapos ay nakiusap siya kay Hanabi na makasama siya, na siyang nagpagalit sa dalaga dahil tila ba itinuturing siya nito sa parehong paraan ng pagtrato ni Akane sa iba. Ganun pa man, nagpanggap pa rin si Hanabi na sumasang-ayon at sinabi rito na wala siyang karanasan, na nagdulot sa binata na makita siya bilang isang inosente at espesyal na tao. Habang naghahalikan sila, nadala si Takuya at iminungkahi na pumunta sila sa isang mas pribadong lugar. Nang makita ang kanyang pag-aalinlangan, pinalakas nito ang kanyang loob at sinabing magiging banayad ito. Ngunit sinabi ni Hanabi na hindi pa siya handa, sa paliwanag na wala pa roon ang kanyang mga damdamin. Sa kaibuturan ng kanyang puso, naalala niya kung paano siya nakaramdam ng isang totoong bagay kasama si Mugi, kahit na nagsimula ito bilang isang pagkukunwari. Nang subukan muli ni Takuya na lumapit, umurong si Hanabi dahil sa pagkapahiya at kawalan ng tiwala sa sarili. Nagsimulang mena si Takuya at binalak ng umalis. Ngunit nang mapagtanto ni Hanabi na maaari siyang mawalan ng kontrol sa sitwasyon, pinatigil niya ito at inamin na natatakot lamang siya. Lambot naman ang puso ng binata dahil doon, at sinabi sa kanya na maaari nilang dahan-dahanin ang mga bagay-bagay. Habang naglalakad palayo si Takuya, pinag-isipan ni Hanabi kung paano nagiging napakakumpiyansa ni Akane kapag nakikitungo sa mga tao, samantalang siya mismo ay masyadong umaasa sa kung paano siya nakikita ng iba, na siyang nagpaparamdam sa kanya na siya ay mahina. Noon, narinig niya na iniwan sila ng tatay dahil ipinanganak siya at may bago ng pamilya sa ibang lugar. Pagkatapos ay sinabi ni Narumi na minsan sa kabila ng pagmamahal mo sa isang tao, nagkakawatak-watak lang ang mga bagay. Tinanong ni Hanabi kung mangyayari din iyon sa kanila, ngunit tiniyak sa kanya ni Narumi na hindi iyon mangyayari sa kanila, dahil wala namang sila. Sa kasalukuyan, nagising si Hanabi mula sa alaalang iyon at nagtaka kung ano ang pakiramdam ng maging malapit sa isang taong tunay niyang mahal. Kalaunan ng araw na iyon, nakasalamuhan ni Sene si Mugi sa paaralan at palihim na sinubukang bigyan ito ng pagdududa kay Hanabi, na nagbabala na huwag magtiwala sa mga bagay-bagay ng ganoon kadali. Habang paalis siya, naalala ni Mugi na inamin ni Hanabi na nakasama nito ang ibang tao, ngunit isinantabi niya ang kaisipang iyon at piniling maniwala sa kanilang relasyon. Matapos ang klase, hiniling ni Mugi kay Hanabi na pumunta sa kanya, ngunit tumanggi ang dalaga gamit ang dahilan na kailangan niyang gumising ng maaga. Hindi na ito binigyan ng pansin ng binata at umuwi na lamang habang binabalewala ang mga palatandaan. Nang makarating siya, naghihintay sa kanya si Noriko, na nagbabala na hindi naman talaga nagmamalasakit sa kanya si Hanabi, at nakiusap na siya na lamang ang piliin nito. Walang masyadong reaksyon si Mugi at sa halip ay casual na niyaya ito sa isang date. Puno ng emosyon, agad na sumang-ayon si Noriko kahit alam niyang hindi siya ang unang pinili nito. Samantala, lalong nabigo si Hanabi habang patuloy na nagpapadala ng mga mensahe si Takuya na nagsasabing nais niya itong makitang muli. Sa buong buhay ni Noriko, minsan lamang siya nakaranas ng isang totoong date. Kahit na noon, gaano man kagwapo o kabait ang binata, hindi niya mapigil ang isipin si Mugi sa lugar nito. Ang alaalang iyon ay nanatili sa kanya, na nakatali sa isang panaginip kung saan siya nagising. Bumaba siya para sa kanyang maingat na inihandang almusal, kung saan ang lahat ay nakaayos ng perpekto na parang isang eksena mula sa isang lifestyle blog. Ito ang kanyang gawain, ang kanyang sariling bersyon ng isang perpektong buhay. Ngunit sa sandaling sumubok ang kanyang ama na batiin siya, nasira ang imaheng iyon. Binaliwala niya ito, at nang kumatok ito ng banayad at tawagin siya, sinabihan niya itong umalis habang pinananatiling sarado ang pinto. Mabilis na ibinaling ni Noriko ang kanyang pansin sa kung ano ang pinakamahalaga, na walang iba kundi ang paghahanda para sa kanyang date kasama si Mugi. Para sa kanya, hindi lamang ito isang simpleng paglabas. Ito ay isang bagay na tunay na mahalaga, dahil maaari nitong sa wakas ay maibigay sa kanya ang kanyang hinahangad na kalapitan sa binata. Sa parehong pagkakataon, nasa labas si Hanabi para sa isang date kasama si Takuya. Patuloy siyang pinipilit nito na iminumungkahi na huwag nang mag-aksaya ng oras at dumiretso na sa kanilang pagnanasa.
Habang inilalayo ni Hanabi ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagtingin sa kanyang telepono, bigla itong inagaw ng binata at hinayla siya ng mas malapit, sabay sabi ng mga bastos na salita tungkol sa kanyang pagnanasa sa mukha ng dalaga. Nadirihan, sinampal siya ni Hanabi at naglakad palayo. Gayunpaman, sumunod pa rin ito habang nagbibigay ng isang hindi tapat na paumanhin at iminumungkahi na pumunta sila sa isang pribadong lugar upang makabawi siya sa kanya. Sinumbatan siya ni Hanabi sa pag-iisip lamang sa kanyang sarili, at hindi naman ito itinanggi ng binata. Sa halip, ngumisi ito at nagbiro tungkol doon, habang lumalapit upang mamulong ng mga bagay na nagpadama ng hindi komportableng pakiramdam sa dalaga, hanggang sa tumunog ang telepono nito. Casual nitong sinabi kay Hanabi na tapos na ang date dahil may ibang chick na naghihintay sa kanya. Nagkibit balikat lamang ito at umalis, na nagpadama ng malinaw na hindi kailanman naging espesyal ang dalaga para sa kanya. Samantala, dahan-daang nagmungkahi si Noriko ng isang pelikulang gusto niyang panoorin. Agad namang sumang-ayon si Mugi ng may kagalakan, ngunit sa halip na matuwa, nagsimula siyang magtanong sa sarili kung talagang nagustuhan ba nito ang mungkahi niya o nakikisama lang. Gusto niyang hawakan ang kamay nito pero pinigilan niya ang sarili, sa pag-aakalang sapat na ang makita lang itong nakangiti. Napadpad sila sa isang halos walang taong sinehan para manood ng isang simpleng pelikula. Nang mapansin ang mga bakanteng upuan sa paligid nila, nag-ipon sa wakas si Noriko ng lakas ng loob para abutin at hawakan ang kamay nito. Habang ipinapalabas ang pelikula, tahimik niyang sinabi sa sarili na gusto rin niya ng isang kwento ng pag-ibig na may masayang pagtatapos. Pagkatapos ng sine, sinabi ni Mogi na nagustuhan niya pala ang pinanood, kaya nakahinga ng maluwag si Noriko. Nang tanungin siya nito kung bakit tila labis siyang nag-aalala, hindi siya talaga makasagot. Sa ibang dako, muling nakaupong mag-isa si Hanabi. Ang pag-alis ni Takuya ay hindi masakit gaya ng inakala niya. Sa halip, pinatunayan lang nito ang isang bagay na matagal na niyang naiintindihan, na ang gusto ng mga tao sa kanya ay hindi pag-ibig, kundi isang bagay na ganap na kakaiba. Habang pinapanood ang isang magkasintahang naglalakad, isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang dibdib. Gusto niyang maramdaman ang ganoong uri ng paghahangad mula sa iba, tulad ng kung paano madaling makuha ni Akane ang atensyon ng mga tao. Hindi siya takot sa mga tao at pinaglalaroan niya ang damdamin ng mga ito. Kasabay nito, napagtanto niya kung gaano siya nagiging mapagkunwari. Nagsisimula na niyang makita ang sarili na nagiging katulad ni Akane, at naitanong sa sarili kung kailan siya lumipat mula sa pagmamahal kay Narumi patungo sa paghahabol ng atensyon mula sa ibang tao. Samantala, natapos na ni Noriko ang kanyang pagkain at naramdaman niyang tila papalapit na sa katapusan ang kanilang date. Tahimik niya itong tinanggap, sa pag-aakalang magiging mukhang isang panaginip na lamang ito kapag natapos na. Napansin ni Mogi na umiiwas siya ng tingin, kaya pinigilan niya ito at tinanong kung ano ang problema. Sa halip na sumagot ng direkta, sinabi sa kanya ni Noriko na nag-enjoy siya ng husto at pahahalagahan niya ang alaalang iyon. Pagkatapos, nag-ipon ng lakas ng loob, ipinagtapat niya kung gaano niya ito kamahal. Nagulat si Mogi, ngunit hinayla niya ito papasok at hinalikan. Sa parehong pagkakataon, umuwi si Hanabi na nakararamdam ng pag-iisa, na abala sa katotohanang walang sinuman na maaari niyang tawagan para makasama niya. Nang maglaon, napadpad si Noriko sa apartment ni Mogi, nakahiga sa tabi nito habang sinasabing nag-enjoy siya sa oras nila ng magkasama. Hindi lubos na naniwala si Mogi, sa pag-aakalang wala naman silang ginawang espesyal. Nang magtanong itong muli, inamin ni Noriko na tila may kulang, na tila walang tunay na romansa ang kanilang date. Naalala niya kung paano siya nagdarasal gabi-gabi noong araw, humihiling na sana ay maging perpektong kapareha niya si Mugi. Ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto niya kung gaano sila kaimbudo sa isa't isa at baka hindi talaga sila magkatugma kailanman. Minsan na niyang iniyakan ito, at inaliw siya ni Mugi, nangangakong mananatili silang laging malapit sa isa't isa. Kahit noon pa man, nauunawaan na niyang hindi iyon ang uri ng pag-ibig na hinahangad niya. Gayunpaman, patuloy siyang nagpanggap na matamis at inosente, para ganoon ang maging tingin nito sa kanya. Ngayon, gusto na niyang bitawan ang pagpapanggap na iyon at maging tapat sa sarili, lalo na't may iba na itong gusto.
Kahit na ganoon, hindi nawala ang kanyang nararamdaman. Kumuha si Mogi ng isa pang halik, at muling sinabi sa kanya kung gaano niya ito kamahal. Lumambot si Mogi at tumugon, hinayaang lumalim ang sandaling iyon. Ngunit habang lumalalim ang mga pangyayari, naging mailap si Noriko sa sarili, nag-aalala kung paano siya may kukumpara sa iba. Dahil naramdaman iyon, panyanatag ni Mogi ang kanyang loob, sinusubukang iparamdam na tanggap siya nito. Nagpatuloy siya, ngunit biglang huminto, na konsensya sa pagsasamantala sa damdamin nito. Gayunpaman, nakiusap si Noriko sa kanya na magpatuloy, na gustong ibigay ng buo ang sarili sa kanya. Subalit, sa huli, natauhan siya at napagtantong sasaktan lang niya ang sarili nito. Kaya naman kumalas siya at umalis. Kinaumagahan, nakipagkita si Mogi kay Hanabi at humingi ng paumanhin sa pagiging mailap. Binaliwala lamang ito ni Hanabi, nagpanggap na maayos lang ang lahat, saka iminungkahi na bago matapos ang bakasyon sa tag-araw, dapat silang dalawa ay magtapat ng kanilang nararamdaman sa mga taong tunay nilang gusto. Nagulat si Mogi sa ideyang iyon, ngunit tinanggap niya ito, sa pag-aakalang wala naman na siyang mawawala pa. Pagkatapos nito, magkasamang naupo sina Mogi at Hanabi habang ginagawa ang kanilang takdang aralin, kahit na nagrereklamo si Hanabi kung gaano ito kay Rita. Bigla-bigla, sinabi ni Mogi na kapag natapos na nila ang lahat, plano niyang magtapat kay Akane. Nang marinig iyon, nagpasya si Hanabi na magtatapat din siya kay Narumi. Samantala, sa isang dako ng lungsod, isang matangkad na lalaking may mahabang buhok ang naghihintay nang lapitan siya ng isang chick at tanungin kung gusto niyang maging modelo ng buhok. Sa sandaling napagtanto niyang nangangahulugan itong gupitan ang kanyang buhok, mabilis niya itong tinanggihan. Sa mismong oras na iyon, dumating si Sene para sunduin siya at tinawag ang kanyang pangalan, Atsuya. Habang magkasama silang naglalakad palayo, hindi mapigilan ng babaeng mag-isip na mukha silang perpektong magkapareha. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa kanilang summer course at naupo sa kanilang mga upuan, at sinabi ni Sene sa kanya na hindi naman niya kailangang pumunta pa sa ibang bayan para lang dito, ngunit sinabi ni Atsuya na pumunta siya dahil nandoon ito. Habang tumitingin si Atsuya kay Sene, hindi niya mapigil ang mapansin kung gaano ito kaganda. Ang unang pagkakataon na sinimulan niya itong makita sa ganoong paraan ay nang muli silang magkita sa libing ng isang kamag-anak. Noong panahong iyon, nagulat si Sene sa kung gaano na ito kalaki, habang nahihiyang itinuro naman ni Atsuya na nagbago na rin ito. Dahil sa udyok ng damdamin, niyakap niya ito at biglang nasabi na dapat silang magkasama, dahilan para agad siyang masampal dahil sa pagiging hindi naaangkop. Pagkatapos ng klase, nagpunta sila sa isang kafe, at sinabi ni Atsuya kay Sene na wala siyang pakialam kung may gusto na itong iba. Batay sa ekspresyon nito, ipinalagay niyang hindi rin naman ito nagiging maayos. Inamin naman ni Sene na ang taong gusto niya ay isang chick, na nangangahulugang hindi niya kailanman matutugunan ang damdamin nito. Itinanong ni Atsuya kung ang problema ba ay dahil isang chick ang kanyang nagugustuhan, ngunit nang makita niya kung gaano ito kaseryoso, sinabi niya rito na natutuwa siya na nakahanap ito ng taong tunay nitong pinahahalagahan. Sinabi ni Sene na baka ayaw lang niya sa mga binata, ngunit itinuro ni Atsuya na hindi naman niya ito kinasusuklaman, na nangangahulugang hindi ito tungkol sa kasarian, kundi tungkol sa mismong tao. Itinanong niya kung gusto ba nito ang kanyang crush dahil sa isang label, at nang sabihin nitong hindi, sinabi niya rito na nangangahulugang may pagkakataon pa rin siya. Balik sa kwarto ni Mogi, nalimutan na ang takdang aralin habang nagiging mas personal ang mga bagay-bagay. Nagtanong si Hanabi kung natatakot ba ito, at inamin ni Mogi na natatakot siya, kahit na inaasahan niyang mababasted siya. Ang isiping iyon ay labis pa ring nangangilabot sa kanya. Sinabi sa kanya ni Hanabi na isipin niyang siya si Akane, ngunit napagtanto na iyon ang dati nilang buong kasunduan. Ang isiping iyon ay nagpahinto sa kanilang dalawa, at naramdaman ni Hanabi na pareho sila ng nararamdaman. Inamin naman ni Mogi na hindi na niya ito makita bilang si Akane. Hindi alam ni Hanabi kung paano tutugon, at ipinaalala sa kanya ni Mogi na nagpasya na silang magtapat, kaya ang maaari lang nilang gawin ay tingnan kung ano ang mangyayari. Nang maglaon, habang inihahatid ni Mogi si Hanabi pauwi, napagtanto niyang hindi na niya ito ipinaghahambing kay Akane.
Habang paakyat siya sa hagdan, niliwanagan ng mga paputok ang kalangitan, na nagpapaalala sa kanya na malapit nang matapos ang bakasyon sa tag-araw. Nakita rin ito ni Sene, at naisip ang muling pagkikita nila ni Hanabi. Sa parehong pagkakataon, nakaupo si Noriko sa kanyang silid, inaayos ang kanyang buhok. Ngunit nang maalala niya ang oras niya kasama si Mogi, binitawan niya ang imaheng pilit niyang pinapanatili. Kinagabihan, naisip ni Hanabi si Narumi. Naalala niya ang pagbati sa kanya nang makuha nito ang kanyang lisensya sa pagtuturo at kung gaano ito naging emosyonal nang makita kung gaano na siya kalaki. Hinawakan nito ang kanyang kamay at ipinaalala sa kanya ang panahon na naligaw siya, at naglakad silang pauwi ng magkasama, habang magkahawak kamay. Iminungkahi nitong gawin muli iyon ng kahit isang beses lang, na lihim na nagpasaya sa kanya. Habang nililingon ang mga alaalang iyon, napagtanto niyang malamang na hindi ganoon ang tingin ni Narumi sa mga ito. Ngunit para sa kanya, ito pa rin ang pinakamahalagang tao. Pagkatapos nyon, hiniling niya na magkita sila sa linggo, habang inihahanda ang sarili sa kung anong darating. Sa parehong pagkakataon, hiniling din ni Mogi kay Akane na magkita sila, at sumang-ayon naman ito. Dumating ang Sabado, at natapos din nila sa wakas ang lahat ng kanilang takdang aralin. Sinabi ni Hanabi na makikipagkita si Mogi kay Akane sa hapon habang siya naman ay makikipagkita kay Narumi mamayang gabi. Sigurado si Mogi na pareho silang mababasted, ngunit sinabing mas mabuting harapin nila ito ng magkasama. Iminungkahi niyang magkita sila sa palaruan kinabukasan ng gabi sa ganap na 10:00. Nang hilahin niya ito ng malapit at mangakong magkikita sila doon, naramdaman ni Hanabi ang pag-iinit ng kanyang mukha, lito sa naging nararamdaman. Pagkaalis nito, napagtanto niya na ang pagsasama nila ay nagpalubag sa kanyang kaba, at hindi niya lubos mabatid kung bakit. Kinabukasan, nakipagkita si Mogi kay Akane at nagpasalamat sa pagdating nito. Bago pa man siya makapagtapat, iminungkahi nitong pumunta muna sa isang kafe. Sumunod naman si Mogi, ngunit nawala ng focus nang simulan siya nitong purihin. Habang nakikipag-flirt ito, napagtanto niya na kung nakasama nito ang iba, baka may pagkakataon din siya. Sa huli, nagtapat siya, sinabi ni Akane na alam na niya ito, at inangkin pa na gusto rin niya ito. Pinalubag nito ang loob ni Mogi na may gusto rito, ngunit nagsimulang magbago ang kanyang paninindigan nang sabihin nitong tunay na nagmamalasakit ito sa kanya. Sa sandaling iyon, nakalimutan niya ang lahat at sumunod dito sa isang hotel. Doon, inamin niya na alam niya kung anong uri ng tao ito, isang taong hindi nai-inlove ngunit gustong pinapangarap ng iba. Ngumiti lang si Akane at nagtanong kung bakit pumunta pa rin siya. Sinabi ni Mogi na iyon ay dahil sa sarili niyang kahinaan, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, umaasa pa rin siyang mababago niya ito. Samantala, naghintay si Hanabi sa parke hanggang sa dumating si Narumi. Pagkatapos ng maikling sandali, ipinagtapat niya na matagal na niya itong gusto. Itinanong ni Narumi kung kailan ito nagsimula, kaya sinabi ng dalaga, na noong malaman niyang nanalo ito sa scatter. Marahan siyang niyakap nito at ipinaliwanag na hindi ito maaari. Habang umiiyak siya, naluharin ito, sa pagtingin sa kanya bilang isang mahalagang tao, ngunit tulad lamang ng isang pamilya. Habang nakayakap ito, naramdaman ni Hanabi ang isang kakaibang ginhawa, na pagtanto kung gaano siya kahalaga rito, kahit na hindi sa paraang inaasahan niya, at ang kanyang pang-isahang pag-ibig sa wakas ay nagtapos na. Pagkatapos, sinubukan niyang pasiglahin ang kanyang sarili, sa pag-aakalang maaari na siyang magpatuloy kasama si Mogi. Ngunit sa mismong sandaling iyon, si Mogi ay nasa gitna ng pagganap sa kanyang pinakamalaki at pinakamalungkot na pangarap. Kinaumagahan, nagising si Hanabi na masama ang pakiramdam. Hindi sumipot si Mogi para makipagkita sa kanya, at hindi niya mapigil ang may tanong kung naging mas maayos ba ang pagtatapat nito kaysa sa kanya. Habang naliligaw sa kanyang pag-iisip, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Sene, na nag-aanyaya sa kanya na manuluyan sa villa ng kanilang pamilya. Pagkaraan, nakarating siya sa istasyon ng tren, nilalanghap ang sariwang hangin at ang hindi pamilyar na paligid. Bigla namang sumulpot si Sene, at hinawakan nito ang kamay ni Hanabi at pabirong tinukso siya, na sinabing wala namang nakakakilala sa kanila rito.
Sumakay ang dalawa sa isang kotse at nagtungo sa villa. Kahit na nasasaktan pa rin ang puso ni Hanabi, natutuwa siyang mapalayo, sa pag-asang ang pagbabago ng kapaligiran ay makatutulong sa kanya na makalimot sa lahat. Nang makarating sila, lumapit si Sene at ibinulong na silang dalawa lang ang nandoon, malinaw na nasa sabik na solohin ang lugar, lalo na't maaari na silang gumawa ng iba't ibang bagay hanggang umaga. Ngunit sa sandaling buksan nila ang pinto, pareho silang nagulat nang makitang nandoon si Atsuya na naghihintay sa kanila, at ang kapaligiran ay agad na nagbago. Nang maglaon, habang naghahapunan, naging panatag at ilang ang mga bagay-bagay dahil sa hindi inaasahang pagdating nito, habang si Hanabi naman ay nagtungo sa kanyang silid para maligo at magpahinga. Naiwan sina Sene at Atsuya para magayos. Habang nagtatrabaho, sinubukan ni Atsuya na lumapit sa kanya, sumusubok na humalik, ngunit hinadlangan siya ni Sene gamit ang isang espongha. Kahit na ganoon, nagawa pa rin niya itong halikan, at agad na nag-react si Sene, sinampal siya at sinabuyan ng tubig. Pagkatapos nyon, pinaupo niya ito at hiningi na malaman kung paano nito nalaman na nandoon siya kasama si Hanabi. Inamin ni Atsuya na nagtanong-tanong siya para malaman ito. Lalo lamang itong nagpagalit kay Sene, at itinatwa niya ito sa pagsira sa kanyang pagkakataon na makasama si Hanabi, lalo na ngayong wala na si Hanabi roon. Nasasaktan na si Atsuya, ngunit hindi siya nagpigil. Sinabi niya rito ang katotohanan na dinala niya si Hanabi rito para lumikha ng isang huling espesyal na alaala, dahil sa kaibuturan niya, alam niyang hindi pareho ang nararamdaman ni Hanabi. Nang marinig iyon, nagmamadaling umalis si Sene at napadpad sa silid ni Hanabi, pilit na pinipigilan ang sarili. Sa huli, sumuko siya at hinayla si Hanabi ng malapit, sinasabi rito na manatiling tahimik para walang marinig si Atsuya mula sa kabilang silid. Pagkaraan ng ilang oras, bumangon si Hanabi sa kama at napansin ang isang tiket ng tren sa loob ng diary ni Sene. Nang tingnan niya ito, napagtanto niya na iyon ay mula sa araw na unang beses silang magkita. Kasabay nito, itinabi rin ni Sene ang balat ng candy na ibinigay ni Hanabi sa kanya noon. Habang binubuklat ni Hanabi ang mga pahina, nagising si Sene at nakita siya. Napuno ng luha ang mga mata nito, dahil ang alaalang iyon ang lahat para sa kanya. Pagkatapos, lumabas si Hanabi para maglakad-lakad at nakasalubong si Atsuya, na nagtanong kung maaari ba itong sumama sa kanya. Dinala niya ito sa isang kalapit na lawa, at kahit na hindi sila malapit, bigla nitong itinanong kung sino ang gusto niya. Nabigla siya sa tanong, ngunit nang uriratin siya nito, inamin niya na hindi na niya alam. Nang marinig iyon, sinabi sa kanya ni Atsuya na kailangan niyang gumawa ng isang malinaw na pasya sa kanyang nararamdaman para kay Sene, dahil hindi ito karapat-dapat na ituring na pansalo lamang. Sa kaibuturan niya, alam ni Hanabi na tama ito. Nauunawaan niya na kailangan niyang magpasya bago matapos ang biyaheng ito, ngunit hindi pa rin siya handang pakawalan si Sene. Nang maglaon, lumabas ang dalawang chick para mamili, at pagkatapos nilang matapos, nagpahinga sila sa isang bukas na parang. Habang masayang nag-uusap si Sene, pinapanood siya ni Hanabi at nakaramdam ng pagkakasala, alam na maaaring mawala ito sa kanya sa lalong madaling panahon. Kinagabihan, bumalik sila sa bahay at nalaman na nilalagnat si Atsuya. Habang patungo ito para magpahinga, tiningnan nito si Hanabi, na nagpapaalala sa kanya kung ano ang kailangan niyang gawin. Sinubukan ni Sene na antalahin ang mga bagay sa pamamagitan ng paglalaro, ngunit hindi sinasadyang nabanggit ni Hanabi na naglalaro siya ng mga laro sa bahay ni Narumi. Mula doon, napagtanto ni Sene kung sino ang minamahal ni Hanabi. Habang naalala ni Hanabi ang sakit ng pagiging tinanggihan, niyakap siya ni Sene at pinuri sa pagkakaroon ng lakas ng loob na harapin ito. Kahit na gustong linawin ni Hanabi ang mga bagay, unang nagsalita si Sene. Nagpasalamat ito sa paggugol ng oras ng magkasama, humingi ng paumanhin sa pagiging maramo, at inamin na sinamantala niya ang nararamdaman ni Hanabi. Sinubukan ni Hanabi na makipagtalo na siya ang maramo sa halip. Gayunpaman, sinabi ni Sene na nakagawa na siya ng pasya. Bago pa man anyayahan si Hanabi sa biyaheng ito, plano na niyang lumayo. Sinabi niya kay Hanabi na matulog sa ibang silid at iminungkahi pa na umalis sila kinabukasan ng hiwalay. Habang naglalakad ito palayo,
Naramdaman ni Hanabi ang pagsikip ng kanyang dibdib, kaya hinabol niya ito at nakiusap na manatili man lang silang magkaibigan. Lalo lamang nitong pinalungkot si Sene. Sinabi niya kay Hanabi na hindi na sila maaaring bumalik sa normal pagkatapos ng lahat ng nangyari. May malungkot na ekspresyon, inamin niya na mahal na niya si Hanabi mula pa noong araw na una silang magkita, at ngayon ay gusto na lamang niyang mag-isa. Hiniling ni Hanabi na maging bukas pa ito at papasukin siya, ngunit tumanggi si Sene na gawin ito pagkatapos ng lahat. Ngunit nangako si Hanabi na hihintayin niya ito, gaano man katagal. Sa huli, sumuko si Sene, niyakap siya, at sinabi sa kanya na mahal niya ito. Pagkatapos ay nagpalitan sila ng isang huling halik at nagpas siyang maghiwalay ng landas. Kinaumagahan, umalis si Hanabi habang si Sene naman ay nagpaiwan para alagaan ang kanyang may sakit na pinsan. Sa gitna nito, nagpasalamat si Atsuya sa kanya dahil hindi ito sumuko sa kanyang pag-ibig, at pabiro niyang ipinaalala rito na dahil nabigo ang buhay pag-ibig nito, libre pa rin siya. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi niya ito tinanggihan, at sa halip ay sinabing iisipin niya ang pagpapalit ng kanyang pagmamahal sa kapwa Czech patungo sa isang binata. Pagkaraan ng isang linggo, natapos ang bakasyon sa tag-araw at bumalik si Hanabi sa paaralan, iniisip ang lahat ng taong nawala sa kanya sa nagdaang panahon. Pagkatapos ng klase, habang naglalakad siya pauwi, napansin siya ni Noriko at tinanong kung bakit tila napakalungkot niya. Mula sa naging reaksyon nito, nahulaan ni Noriko na nabasted ito. Ngunit nang banggitin nito kung gaano niya kamahal si Mugi, binalikan siya ng isbat ni Hanabi at sinumbatan si Noriko sa pagiging desperada na hindi naman pinansin. Gayunpaman, hindi tulad ni Hanabi, unti-unti nang nagsisimulang mag-move on si Noriko mula kay Mugi, habang si Hanabi naman ay nananatiling nakakulong sa nakaraan. Samantala, kasama ni Mugi si Akane, nagkukunwaring guro at estudyante na gustong matutunan ang mga malalaswang bagay na ginagawa sa mga palabas na pang-adulto tuwing Sabado ng gabi. Habang lubos na nag-e-enjoy si Mugi sa kanilang marubdob na pagsasama kay Akane, na nagpapadala sa kanya sa sukdulan ng kanyang pagnanasa, walang pakialam naman ang nararamdaman ni Akane. Hindi na bago sa kanya ang mapalapit sa mga tao, at ang kanyang unang karanasan sa pakikipag-call-call ay nangyari na, noong kasama pa niya ang isang taong hamak na mas may karanasan kaysa sa kanya. Kahit na ganoon, nag-e-enjoy siyang magpanggap na inosente, alam na lalo lamang nitong ginagawang mas sabik at agresibo ang lahat ng mga lalaking nahuhumaling sa kanya na matikman ang kanyang katawan. Para kay Akane, walang mas mahalaga pa kundi ang pagnasahan ng iba. Ang pakiramdam na iyon ng paghahangad ay isang bagay na hinabol niya sa lalong madaling panahon na natatandaan niya, at ito ang isang bagay na naniniwala siyang tunay niyang nauunawaan. Kinaumagahan, nakahiga si Akane sa tabi ni Mugi, at malakas niyang naitanong kung naboringan ba ito kailanman sa kanya. Inamin niya na hindi niya kailanman tinaglay ang ganoong uri ng kainosentehan, ang ganoong uri ng kalinisan na mayroon si Hanabi, at kahit sinasabi niya ito, batid niya kung gaano siya kainapakinggan, dahil ito ay isang bagay na hindi niya kayang gayahin. Hindi nagatubili si Mugi. Para sa kanya, hinding-hindi ito nakaka-boring. Sinabi niya rito na ang umakit sa kanya ay hindi ang kainosentehan, kundi ang kontrol nito, ang tiwala nito sa sarili, at ang paraan kung paano ito tila nagpapasunod sa bawat sitwasyong pinapasukan nito. Nilamon siya nito sa paraang hindi niya matatakasan. Lumapit ito at hinalikan siya, tinatanggap ang mga salita nito sa ibabaw, kahit na may isang bagay sa kaibuturan niya ang nananatiling walang nararamdaman, dahil ang katotohanan ay simple at malamig, na wala siyang nararamdaman para dito. Gayunpaman, naniniwala siya na hindi niya kailangan, dahil naniniwala siya na hanggat may nararamdaman ito para sa kanya, ang kawalan ng balanse na iyon ay sapat na. Nang maglaon, nang ayain siya ni Mugi na lumabas para sa katapusan ng linggo, umaasa para sa isang mas tapat na bagay, isang bagay na mas malapit sa isang tunay na relasyon, tinanggihan niya ito ng walang labis na pag-iisip. Sinabi niya rito na mayroon na siyang plano kasama si Narumi, at alam niya na hindi lang siya ang makakasama nito. Alam na alam niya kung ano ang magiging epekto nito rito, mula sa kislap ng selos hanggang sa pagsikip ng dibdib nito. Ngunit para sa kanya,
Ang reaksyong iyon ay patunay lamang na ninanais pa rin siya, at iyon lang naman ang palagi niyang hinahabol. Si Mugi, sa kabilang banda, ay nagsisimula ng makakita ng mga bagay ng mas malinaw. Sa parehong araw na iyon, nakarinig siya ng isang pag-uusap tungkol sa pagtataksil, at tungkol sa pananatili sa isang taong nagkakanulo sa iyo dahil lang sa naniniwala kang mahal ka pa rin nila. Tumimo ito sa kanya. Pinilit siya nitong harapin ang isang bagay na matagal na niyang iniiwasan. Kaya pumunta siya kay Akane at, sa kauna-unahang pagkakataon, sinubukan niyang panindigan ang sarili sa pamamagitan ng paghiling dito na huwag nang makipagkita kay Narumi. Sa halip na seryosohin siya, tinukso siya ni Akane, na ipinupunong kung gaano ito kaselos at kung paano nito iniisip ang pakikipag-call-callan niya sa iba. Nabigo si Mogi, nagtataka kung paano ang isang taong tulad nito ay hindi pa nasasaktan, at bigla siyang hinayla papasok, hinahalikan ng mariin habang itinutulak siya pababa. Kahit noon pa man, pinanatili ni Akane ang parehong nakababahalang ngiti at sinabi sa kanya na mukha siyang kayat kapag nagagalit. Nang inamin niyang talagang galit siya, tinanong nito kung galit ba siya rito, ngunit napagtanto ni Mogi na labis siyang natatakot na kamuhian ng isang taong mahal niya. Patuloy siyang nakiusap dito na kanselahin ang date, sinasabi pa na baka kamuhian niya ito, ngunit ipinagsawalang bahala lang ito ni Akane, sinasabing gusto pa rin niya ito kahit na ganoon. Nang maglaon, naisip ni Mogi kung paano hindi kailanman tumatanggi si Akane sa sinuman, ngunit hindi rin ito kailanman humahabol sa mga taong umaalis. Pakiramdam niya ay malungkot ito, at gayon pa man, hindi niya mapigil ang mahalin ito. Gaya ng inaasahan, muling nakipagkita si Akane kay Narumi noong Sabado na iyon. Tulad ng dati, naiilang ito sa paligid niya. Nagpunta sila sa isang aquarium, ngunit may isang bagay na patuloy na nagpapabagabag sa kanya. Napakarami na nilang naging date na nawalan na siya ng bilang, ngunit wala talagang nangyari mula noong unang pagkakataon. Alam niyang nakuha siya ng ibang mga binata, ngunit nag-atubili ito ngayon. Ngunit iba si Narumi, lalo na't ginawa na nila ang maseselang bagay sa kanilang unang date. Naalala pa nga niya na siya ang nagsimula nito noon. Ngayon, hindi niya maunawaan kung bakit pakiramdam niya ay siya ang humahabol dito. Pagkatapos gugulin ang buong araw na naiinis, nagpa siya sa wakas siya na hindi na niya ito gusto. Sa parehong oras, bumalik si Hanabi sa silid-aralan para kunin ang kanyang telepono at napansin ang desk ni Narumi. Muntik na naman niya itong hawakan, ngunit pinigilan ang sarili, tumatangging mahulog muli sa mga nararamdamang iyon. Balik sa date, nagpasalamat si Akane kay Narumi para sa araw na iyon. Nang mag-alok itong ihatid siya pauwi, tumanggi siya. Biglang sumulpot si Takuya sa likuran niya at malakas siyang itinatwa. Tinatawag siyang pinakamaruming chick sa lungsod dahil sa pakikipag-call-callan sa napakaraming binata. Sa isang sandali, naisip ni Akane na saktan ito at balewalain na lamang bilang selos, ngunit hindi niya napilit ang sarili na magsalita ng anuman. Pagkatapos ay bumaling si Takuya kay Narumi at nagbabala na malamang nahahawan siya nito ng sakit. Pagkaalis nito, inamin ni Akane kay Narumi na marami na talaga siyang nakasamang iba at malamang na hindi matutugunan ang mga inaasahan nito. Iminungkahi niyang tapusin na ang mga bagay dito at nagsimulang maglakad palayo, ngunit tinawag siya ni Narumi. Bago pa man ito makapagsalita, nagmamadali siyang magpaliwanag sa sarili, sinasabing palagi niyang gustong nakukuha ang atensyon ng mga binata ngunit mas nag-e-enjoy siyang pagselusan ang ibang mga chick. Inasahan niyang sapat na iyon para itulak ito palayo at tumalikod para umalis, nag-iisip na magpatuloy na sa iba. Ngunit biglang hinawakan ni Narumi ang kanyang kamay at sinabi sa kanya na hindi niya kailangang baguhin kung sino siya. Nabigla, hinayaan ni Akane na hilahin siya nito sa isang yakap at nagtanong kung ano ang ibig nitong sabihin. Sa isang segundo, naitanong niya sa sarili kung mas baluktot ba ang pag-iisip nito kaysa sa inakala niya. Pagkatapos ay itinanong nito kung ito na ba ang huling date nila, at sa sarili niyang pagkagulat, sinabi niyang hindi. Kinagabihan, napadpad muli si Akane kasama si Mugi. Ngunit ang kanyang mga iniisip ay patuloy na bumabalik kay Narumi, na pagtatanto na hindi niya kaya at ayaw niya itong pakawalan. Tinanong niya si Mogi kung naaabala ba ito kapag natutulog siya sa ibang mga binata, at inamin naman itong oo.
Nang tanungin kung bakit, sinabi niya na ito ay dahil nakakaramdam siya ng selos at pagiging mapang-angkin. Sinabi ni Akane na baka ganoon din ang maramdaman niya kung ang isang taong gusto niya ay nahulog sa iba, na nagpamulat kay Mugi na mas isip bata ito kaysa sa inakala niya. Gayunpaman, sa pag-alala kung paano niya itinuring si Noriko, nagpasya siyang kailangan na rin niyang magbago. Nang gabing iyon, ipinulupot ni Mugi ang kanyang mga bisig sa paligid ni Akane at sinabi sa kanya na gusto niya itong dalhin sa isang tunay na date. Sinubukan nitong ipagsawalang bahala ito, ngunit hindi sumuko si Mugi sa pagkakataong ito. Sinabi niya rito kung gaano niya ito kamahal, kahit na mas bata siya. Sa baluktot na pag-iisip ni Akane, ang kanyang pinakamalalim at pinakamadilim na hangarin ay ang makuha ang atensyon at emosyon ng bawat binata, ngunit sa kaibuturan niya, nararamdaman niyang wala siyang pakialam. Ang mangkukulam ay nagkaroon na ng kasintahan noon na kanyang pinagtaksilan, at nang harapin siya ng kawawang binata dahil sa kanyang ginawa, hindi nakaramdam si Akane ng kahit kaunting guilty sa kanyang aksyon at lumipat agad sa ibang binata para sipin ganito. Sa kanyang mga iniisip, biglang lumitaw si Narumi, nagtatanong kung bakit siya umaasta ng ganoon, ngunit wala siyang maisagot. Doon nagising si Akane sa tabi ni Narumi, habang papunta sila sa kanilang date sa isang hot spring. Tinukso niya ito na sisipingan niya ito hanggang umaga, ngunit nang matarante ito, nalito siya kung bakit napaka-inosente ng kaluluwa nito. Balik sa bayan, tinawagan si Hanabi ng kanyang mga kaklase, nagkukunwaring humihingi ng payo, ngunit nang makipagkita siya sa kanila, sinimulan siya ng mga itong itanong tungkol kay Mugi. Sinabi sa kanila ni Hanabi na ang huling beses na nakita niya ito ay bago ang bakasyon sa tag-araw, at maaaring hindi na niya ito makitang muli. Samantala, narating ni Akane at Narumi ang kanilang patutunguhan, at bumili sila ng ice cream. Hindi tulad ng dati, hindi umaasta si Akane bilang ang sarili niya. Nagpapakita siya ng pekeng pagkatao, at sinabi sa kanya ni Narumi na dapat niyang panatilihin iyon. Habang tumatanggi si Akane, nakaramdam siya ng pagkalito, kaya inalok niya si Narumi ng isang kagat sa kanyang ice cream. Habang ginagawa iyon, itinanong niya kung bakit ibang-iba si Narumi sa mga nakaraang binata na kanyang nakarelasyon. Naisip muli ni Akane ang tanong na ibinato nito sa kanya kanina at naitanong kung ganito ba talaga siya nakatadhanang mabuhay. Nang makarating sila sa kanilang kwarto, gustong dahan-doangin ni Narumi ang mga bagay-bagay, ngunit nagkunwari si Akane na pagod at tinukso ito na patulugin siya ng mahimbing sa susunod na ilang oras sa pamamagitan ng matinding pakikipagkolkolan na tila gigiba sa kama. Ngunit nang hilahin niya ito ng mas malapit at sabihing painitan ang kanyang kaibuturan gamit ang likido nito, bigla itong nagmamadaling lumabas para kumuha ng tubig para sa kanya. Nang maiwang mag-isa, nalito si Akane, nagtataka kung paano siya napadpad sa tanggang ito. Naalala niya ang huli nilang date at napagtantong gumawa lang ito ng hakbang dahil nakainom ito. Kalaunan ng gabing iyon, nagre-relax si Narumi sa hot spring, iniisip na tila hindi totoo na kasama niya ito sa isang biyahe. Tumangala siya sa langit ngunit hindi makita ng malinaw ang mga bituin ng walang salamin, kaya nagpasya siyang i-enjoy ang mga ito ng maayos pagkatapos niyang maligo. Nang lumabas siya, nagbabalak na mag-stargazing kasama si Akane, hindi sinasadyang naibagsak niya ang kanyang salamin at nabasag ito. Nahihirapang makakita, bumalik siya sa kwarto, at nang sa wakas ay makarating siya, nakita niya si Akane, na napakaganda kaya hindi na niya kailangan ng salamin para makita ito. Tila ba biniyayaan siya ng mga Diyos ng anime ng ilang segundo para lang makita ito. Pagkatapos, naupo sila sa tabi ng bintana, umiinom at pinapanood ang buwan. Sinabi sa kanya ni Narumi na mas maganda siya kaysa sa buwan o sa mga bituin. Dahil nalilito, tinanong ni Akane kung ano ang ibig nitong sabihin kanina nang sabihin nitong hindi niya kailangang ihinto ang pagiging kung sino siya. Sinabi nito na dahil iyon sa gusto niya ito. Naitanong niya sa sarili kung ang pagiging dating reyna ng lansangan ba niya ay hindi talaga nakababalisa rito. At nang magsimula itong mag-isip ng seryoso, nag-alangan siya. Mabilis niyang ipinilit na dapat nitong kamuhian ang kanyang gawi, ngunit sa halip, itinanong nito kung kakamuhian ba niya ito sa hindi nito pagkagalit.
Inamin niyang oo, ngunit kahit ganoon, marahan nitong sinabi sa kanya na mahal pa rin niya ito. Hindi iyon maunawaan ni Akane, dahil naniniwala siyang ang pag-ibig ay gumagana lamang kapag ibinalik ito ng pantay. Nagsimula siyang umiyak at nagtanong kung bakit ganoon ang nararamdaman nito, at tumugon ito sa pamamagitan ng paglapit, paghalik sa kanyang noo, at pagyakap sa kanya. Inamin ni Narumi na hindi niya lubos maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Ang tanging alam niya ay gusto niyang maging masaya ang taong pinahahalagahan niya. Habang nakayakap pa rin dito, sinabi ni Akane na hindi iyon sapat, at nagtanong kung bakit hindi pa ito humihingi ng higit pa. Sumagot ito na kung hahayaan niya ang sarili na maghangad ng higit pa, hindi na niya kayang huminto. Ngayon, dahan-daang hinuberan siya ni Narumi, inaming natatakot siyang masaktan ang taong mahal niya kung mawalan siya ng kontrol. Sinabi niya rito na kahit humantong ito sa sakit, kung ito ay isang bagay na may kahulugan, maaari nitong gawing mas malakas ang isang tao. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Akane na sa wakas ay may nakauunawa sa kanya, at ang dalawa ay nagsama. Kinaumagahan, nagising silang may hangover. Tinambad ni Akane kung natatandaan ba nito ang nangyari, at niyakap siya ng mahigpit ni Narumi, sinabing oo. Kalaunan, habang nakatingin sa abot tanaw, kinakabahang tinawag siya ni Narumi sa kanyang unang pangalan at hiniling na magpakasal sa kanya. Nagulat si Akane, naisip kung gaano siya kaplanado noon pa man at inaming hindi siya madaling magbabago. Kahit ganoon, sumang-ayon siya, nagbabala na baka magtaksil siya paminsan-minsan. Sa halip na mag-react ng masama, masayang hinayla siya ni Narumi sa isang yakap na tila isang tunay na sunod sa urine. Nang makabalik sila, nakipag-date si Akane kay Mugi. Nabanggit nito na ito ang una at huling tunay nilang date. Ginugol nila ang araw ng magkasama, naglalakad-lakad sa paligid. Naalala ni Mugi noong tinuturuan pa siya nito at sinabing mahal nito ang pagtuturo, para lang sabihin kalaunan na ayaw niyang maalala pagkatapos niyang mamatay. Minsan na niyang itinuro kung gaano iyon kasalungat, ngunit sa kaibuturan niya, nauunawaan niya ito ng kaunti, alam na gusto lang nitong takasan ang pagkabagot. Iyon ang oras na nangako siya sa sarili na maaabot niya ito balang araw. Ngayon, habang magkasamang nakaupo sa isang restaurant, nagpasya si Mugi na gagawin niya ang lahat para hindi na muling mabagot ito. Habang nagbabalik ang kanyang nararamdaman, naghanda siyang magtapat, ngunit bago pa man niya magawa, sinabi sa kanya ni Akane na magpapakasal na siya. Nabigla, nahirapan si Mugi na mag-react. Habang pinoproseso ito, napansin niyang tila iba na ito ngayon, tunay na masaya sa paraang hindi pa nangyayari noon. Kaya sa halip, binati niya ito. Pagkatapos, habang nagpapaalam sila, nagpasalamat sa kanya si Akane at sinabing nagustuhan nito ang kanyang mukha. Hiniling nito sa kanya na aminin na isa siyang masamang tao, ngunit hindi pa rin siya nagtanim ng galit dito. Tinawag niya itong mabait bago maglakad palayo, ngunit itinanggi niya ito at humagulgol sa luha habang pinapanood itong umalis. Pagkatapos, bigla siyang tumakbo patungo rito at tinawag ang pangalan nito. Sinabi niya rito na hindi niya kailanman kalilimutan kung sino ito. Inamin niyang mali siya sa pag-aakalang mababago niya ito. Sa gitna ng mga luha, ipinagtapat niya na minahal niya ito kung ano ito, bago pa man may magbago. Huminto si Akane saglit, tahimik na nagpasalamat sa kanya, at pagkatapos ay naglakad palayo nang hindi lumingon patungo sa isang bagong yugto para sa kanilang dalawa. Nobyembre na ngayon, at naghahanda na ang mga estudyante para sa school festival. Nakatayo si Hanabi sa tabi ng isang vending machine, bumibili ng inumin, nang lumapit ang kanyang mga kaibigan at hiniling na sumama sa kanila at tumulong. Naalala niya kung paano sinabi sa kanya ni Mugi noon na subukang makipagkaibigan, kaya sumang-ayon siya, na nagpasaya sa kanila. Pagkaraan ng kaunti, habang nag-iisa siya sa kanyang mga iniisip, lumabas si Mugi ng silid-aralan at dumaan sa harap niya. Ilang buwan ang nakalipas, pumunta si Narumi sa kanyang bahay para sabihin sa kanya na magpapakasal na siya kay Akane. Pagkatapos nyon, naglakad siya kasama si Hanabi para makapag-usap sila, dahil matagal na silang hindi nagkakausap. Napansin niyang hindi na ito nagsasalamin at itinuro ito.
Nahulaan ni Hanabi na mas gusto siya ni Akane na naka-contact lenses, at inamin naman ni Narumi na totoo iyon. Gayunpaman, sinabi ni Hanabi na mas gusto niya ito kapag nakasalamin, dahil ang hitsura nito ngayon ay nagpapaalala sa kanya kung sino ito noon, ang bersyon nito na minsan niyang minahal. Bago umalis, inimbitahan siya ni Narumi sa kasal. Kahit masakit, sumang-ayon si Hanabi at tinapos ito sa isang pinky promise. Balik sa kasalukuyan, ipinaliwanag ng kanyang mga kaklase ang kanyang tungkulin sa festival. Nang makipagkita ang isa sa kanyang mga kaibigan sa kasintahan nito, ang mga isip ni Hanabi ay muling bumalik kay Mugi. Habang naglalakad siya sa mataong mga pasilyo, pinagmamasdan ang lahat, na itulak siya papasok sa isang masikip na silid at napagtantong isa itong fashion show. Sa entablado, lumitaw si Noriko na suot ang isang bestida na siya mismo ang gumawa, mukhang may tiwala sa sarili at napakaganda. Naghiyawan ang mga tao, at tahimik namang nanood si Hanabi, na pagtatantong nagawa ni Noriko na magpatuloy na mula sa kanyang nakaraan. Kalaunan, nagmamadaling bumalik si Hanabi sa kanyang pwesto at napag-alitan dahil sa pagkahuli. Ginugol niya ang natitirang bahagi ng araw sa pagtakbo kung saan-saan, tumutulong sa iba't ibang gawain, hanggang sa utusan siyang maghatid ng isang kahon sa storage room. Sa loob, natuklasan niyang walang tao kaya nagpa siyang magpahinga muna saglit. Panyanatag siya ng katahimikan, at sinimulan niyang isipin kung paano nandoon si Mugi sa mga ganitong sandali noon, kung paano nila yayakapin ang isa't isa kahit alam nilang hindi naman iyon tunay na pag-ibig. Sa huli, nakatulog siya. Nang magising siya, nakita niya si Mugi na nandoon din, natutulog sa malapit, at napagtanto niyang malamang na pumasok ito nang hindi siya ginigising. Nang sa wakas ay mapansin nila ang isa't isa, naupo lang sila doon sa katahimikan, na tila mga magkasing-asing, kahit na pagkatapos ng lahat ng kanilang pinagsamahan. Lumipas ang panahon, at naghanda ang klase ng isang maliit na pagdiriwang para sa kasal ni Narumi at Akane. Hiniling kay Hanabi na ibalik ang ilang kagamitan sa storage room, at bago pa man siya makaalis, nagpilit ang isang kaklase na tulungan siya. Habang naglalakad sila, naalala niya ang huling pagkakataon na nandoon siya, ang sandali na hindi niya inaasahang nakita si Mugi. Bago sila umalis, sinimulan siyang tanungin ng binata kung espesyal pa rin ba si Mugi sa kanya, ngunit biglang sumulpot si Sene at sumabat. Hinailan niya si Hanabi palayo, at bago umalis, humarap si Hanabi at tapat na nagpasalamat sa binata sa pagkakagusto sa kanya. Nang mag-isa na lang sila, inamin ni Sene na lumayo siya dahil ayaw niyang guluhin si Hanabi pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan nito. Nang marinig iyon, nagsimulang umiyak si Hanabi at sinabing akala niya ay hindi na sila magkakausap muli. Inaliw siya ni Sene, at napansin ni Hanabi ang mas maikli nitong buhok. Nagpaalala ito sa kanya sa nakaraan noong itinusod pa ni Sene ang kanyang buhok. Matapos ang isang pagkakataon na tinulungan siya ni Hanabi, hinayaan niya itong nakalugay, at sinabi sa kanya ni Hanabi kung gaano ito kaganda. Ngayon, nang makita niya itong may maikling buhok, marahan itong hinawakan ni Hanabi at sinabi muli ang parehong bagay. Pakiramdam niya ay bumalik ang lahat sa simula, na tila ba humakbang na si Sene sa isang bagong yugto ng kanyang buhay. Kalaunan, sa gitna ng pagdiriwang, binati ng lahat sina Narumi at Akane. Nanatili si Hanabi sa gilid, tahimik na nanonood. Ngayon, napansin siya ni Narumi at nagsimulang lumapit, ngunit pinigilan ito ni Akane at siya na lang ang naglakad patungo sa kanya. Inabutan niya si Hanabi ng isang bulaklak, pabirong sinasabi na bahagi ito ng bouquet toss. Inirapan siya ni Hanabi, sinasabing hindi siya interesado, ngunit tinanggap pa rin ito. Sinabi sa kanya ni Akane na huwag sayangin ang susunod niyang pagkakataon sa pag-ibig, at binaliwala lang ito ni Hanabi na malinaw na naiinis. Sa pagtatapos ng araw, nagtungo si Hanabi sa labasan. Binuksan niya ang mga pintuan ng paaralan at nakita si Mugi na naghihintay sa unahan. Kahit na matapos ang lahat, naglakad siya ng diretso lagpas sa kanya, pinanghahawakan ang pangakong ginawa nila noon sa storage room. Noong panahong iyon, nagkasalubong sila matapos parehong masaktan. Humingi ng paumanhin si Mugi sa hindi pakikipag-ugnayan, at sinabi ni Hanabi sa kanya na maayos lang iyon. Naupo silang magkasama, hindi nangangailangang maghawakan,
hindi nangangailangan ng higit pa. Nag-uusap lamang tulad ng mga taong sa wakas ay nagkaunawaan na sa isa't isa. Sinubukan ni Mogi na ipaliwanag na nagbago na si Akane, at kahit hindi sigurado si Hanabi, pinili niyang maniwala rito, lalo na matapos makita kung paano nagbago rin si Narumi. Sinabi nila sa isa't isa na naging maayos ang kanilang pagpapatuloy, at sa kauna-unahang pagkakataon, ang kanilang pinagsamahan ay hindi binuo sa kalungkutan o pagnanasa, kundi sa isang mas payapang bagay. Naupo sila doon sa katahimikan ng ilang sandali, hinahayaang magtagal ang sandali. Tahimik iyon, ngunit pakiramdam nila ay tama. Nang araw na iyon, nang hindi sinasabi ng malakas, pareho silang sumang-ayon na iwanan na ang nakaraan, wala nang pagkapit sa isang bagay na sira na. Magpapatuloy sila at maaaring balang araw ay makahanap ng isang bagay na tunay. Pagkatapos magpaalam, naglakad sila sa magkaibang direksyon, iniwan ang lahat ng kanilang minsan ng pinagsamahan mula sa kanilang nakaraan patungo sa kanilang pangako at sa kwentong minsan nang nagbigay kahulugan sa kanila. At dito na nagtatapos ang kwento. Mag-iwan ng like at comment kung ano ang masasabi mo sa anime na ito, at mag-subscribe na rin para sa mga hindi pa nakapag-subscribe, para sa ating mga bagong uploads. Maraming salamat!